Kagulat World. Ilang linggo nang lumipas mula nang balikan natin ang mga mata ni Alexandra Ayala. Nakita natin doon ang pagod, ang hirap at ang konting pighati matapos ang sunod-sunod na matitinding laban sa WTA Tour. Sa loob ng ilang buwan, tinawid niya ang career high na top 50, nag-uwi ng WTA 125 title sa Guadalajara at nakipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa Eastbourne at sa Grand Slams. Ngunit ang tagumpay na ito ay may katumbas na napakatinding presyo. Ang katawan niya ay napuwersa at ang serye ng pagkatalo sa malalaking torneo ay nagbato sa kanya pabalik sa mas maliliit ngunit mas matitinding labanan sa ITF circuit. Ang tanong ng buong mundo, magigiba na ba ang pangarap? Matatapos na ba ang momentum ng Pinoy tennis queen? Hindi pa rin nakaka-move on ang marami sa mga heartbreak na nangyari sa kanyang Grand Slam appearances. Mga laban na muntik na, mga set na inagaw, mga pagkakataong nagpabigat sa puso ng sambayanan. At ngayon, sa gitna ng malamig na klima ng France, sa W50 event sa Nantes, ang ating Ayala ay humarap sa isang matinding pagsubok, ang French home favorite na si Sara Kakarevich. Ito ay hindi lang basta isang laban. Ito ay isang pambawi, isang muling pagdeklara ng kanyang porma, lalo na matapos ang mga early exits sa mga nakaraang torneo. Dito, sa teritoryo ng mga kalaban, muling ipinakita ni Ayala ang kanyang Pinoy grit. Sa bawat cross-court forehand at sa bawat clutch service game, parang sinisigaw niya sa buong mundo. Hindi pa tayo tapos. Pinaluhod niya ang home bet, sinalyuhan ang panalo, at ginulat ang buong France. Ang panalong ito ay higit pa sa puntos sa ranking. Ito ay kumpirmasyon na ang apoy ng Grand Slam dream ay lalo lang lumakas sa bawat luha na pumatak sa court. Ito ang emosyonal na pivot na kailangan niya para ibalik ang pananalig ng bansa at ituloy ang rally to believe again. Pero sapat na ba ito? At ano ang naghihintay sa kanya sa susunod na yugto na siyang magtatakda ng kanyang legacy? Nagsimula ang taong 2025 na parang isang Hollywood film. Si Alexandra Ayala, ang pambato ng Pilipinas, ay biglang ginulat ang buong WTA matapos makarating sa Miami Open semifinals. Tinalo niya ang mga Grand Slam champion tulad nina Jelena Ostapenko, Madison Keys, at ang world number 2 na si Iga Swiatek. Ito ang rurok ng Pinoy Pride. Isang pambihirang fairy tale run na nagpakita na kaya nating makipagsabayan sa pinakamalaki. Kasunod nito, nasikwat niya ang WTA 125 title sa Guadalajara, Mexico at nagtala ng career high ranking na number 50. Pero ang hindi alam ng marami, ang ganitong sudden rise ay brutal na kapalit. Ang WTA Tour, lalo na ang Grand Slam appearances, mga laban sa French Open at Wimbledon na nagtapos sa masakit na pagkatalo, ay hindi lang basta nag-ubos ng pisikal na lakas ni Ayala, inubos din nito ang kanyang mental reserve. Ito ang WTA hangover kung saan ang katawan ay napagod, ang form ay nag-iba, at ang mga sunod-sunod na laban ay nagdulot ng pagkatalo sa mga mas maliliit na torneo. Sa isang iglap, bumaba ang kanyang ranking. Napilitan siyang bumalik sa ITF circuit, ang grindhouse ng tennis, kung saan mas matitindi ang labanan, mas matindi ang pressure at mas mababa ang exposure. Ito ang pinakamahirap na mental battle para sa isang atleta na nasanay na sa big league. Ang tanong ay hindi na kung mananalo siya, kundi magagawa ba niyang panindigan ang kanyang ranking at hindi masira ang Grand Slam dream. Dito pumasok ang W50 event sa Nantes, France. Sa halip na mag-relax, nagbahay-bahay si Ayala sa mga mas maliliit na tournaments para muling hanapin ang kanyang winning rhythm at kolektahin ang kailangan niyang puntos. Ang ITF ay hindi tulad ng WTA. Bawat kalaban ay uhaw sa panalo at ang mga home bet tulad ni Sara Kakarevich ay may matinding crowd advantage. Ang laban kay Kakarevich ay hindi lang tungkol sa pagbabante sa susunod na round. Ito ay isang pagdeklara sa sarili niya na, sa kabila ng lahat ng heartbreak sa WTA, nananatili siyang Queen of the Court kahit saang antas pa man. Ito ang unang hakbang sa muling pagbuo ng kanyang confidence at ang simula ng comeback core concept. Mula sa luha ng pagkadapa, muling bumabangon para gulat ng mundo, isa-isang laban. Ang laban ni Alexandra Ayala sa W50 Nantes kontra sa French home bet na si Sara Kakarevich ay hindi lang isang simpleng match sa unang round. Ito ang kanyang personal na arena ng pagsubok, isang referendum sa kanyang mentalidad matapos ang nakapagod na WTA run. Ang tanong ay hindi kung mas magaling ba siya. Ang tanong ay, kakayanin pa ba niyang mag-grind sa mas mababang level matapos matikman ang limelight? Sa simula, tila kinakain si Ayala ng matinding presyon at fatigue. Si Kakarevich,
na sinuportahan ng maingay na home crowd, ay pumasok sa court na walang takot. Alam niya ang reputation ni Ala, pero alam din niyang may WTA hangover ang Filipina. Agad na naging agresibo si Kakarevich, tinatamaan ang bawat bola ng malakas at malalim at tinatarget ang second serve ni Ala. Dahil dito, nakita natin ang pambihirang senaryo kung saan ang world number 50, dating career high, ay nahirapan mahanap ng rhythm laban sa isang kalaban na mas mababa ang rango. Ang kanyang trademark na consistency ay nawawala at ang mga unforced error ay biglang dumami. Ang unang set ay naging isang masakit na paalala na sa tennis. Ang ranking ay numero lang. Ang araw-araw na sipag at mental toughness ang nagdadala ng panalo. Ito ang brutal na katotohanan ng ITF. Ngunit si Ala ay hindi nag-aral at nagsanay sa Rafa Nadal Academy sa loob ng maraming taon para sumuko sa isang masamang set. Ang kanyang WTA experience ang naging susi sa kanyang pagbangon. Sa pagitan ng sets, hindi lang siya nagpahinga. Siya ay nag-implementa ng strategic shift na kanyang natutunan sa pagtalo at pagkatalo niya sa mga top-ranked players. Una, ang depth at spin. Sa halip na makipagpalitan ng flat at powerful shots kay Kakarevich, gumamit si Ala ng mas matinding top spin at depth sa kanyang forehand. Ang bola niya ay tumatama malapit sa baseline, dahilan para mapilitang umatras si Kakarevich at mag-atake mula sa depensa. Ito ay tactic na ginagamit ng mga elite player, ang pag-neutralize sa lakas ng kalaban sa pamamagitan ng pag-control sa court position. Pangalawa, ang mental steal, the Udvardy revenge. Naalala niya ang kanyang comeback win laban kay Pana Udvardy sa Guadalajara, kung paano siya bumalik mula sa isang first set beatdown para manalo. Ang WTA title na iyon ay nagbigay sa kanya ng patunay na kaya niyang mag-comeback. Sa Nantes, iyon ang kanyang anchor. Ang kanyang serve ay biglang naging mas matatag, naghahanap ng wide angles upang buksan ang court. Bawat panalo sa point ay parang isang panalo sa sarili niyang kererahan. Muling nagbabalik ang nawalang confidence. Ang matagumpay na strategic adjustment ay nagbunga. Sa pangalawang set, si Ala na ang nagdikta. Ang mga lobs niya ay perpekto, ang mga drop shot niya ay naging crafty, at ang kanyang cross-court backhand ay pumatay sa mga rally. Ang Kakarevich, na nawala na ng rhythm dahil sa spin at depth ni Ala, ay bumigay. Ang huling game ay naging showcase ng bagong Ala. Ang Ala na nagdala ng WTA level na laro sa ITF circuit. Tinalo niya si Kakarevich sa mahigpit na laban na nagpatunay na ang Filipina champion ay handa ng muling umakyat. Ito ay hindi lang tungkol sa pag-abante. Ito ay tungkol sa revalidation ng kanyang karera. Isang pagpapatunay na ang heartbreak at hangover ay nalampasan na at handa na siyang harapin ang susunod na Grand Slam chapter.